Amen. Amen. So last few week, wow. Uh, kung naalala nyo, Pastor Lucky has shared about soul care. Soul care, paano tayo mismo maalang natin sarili natin, sa soul natin, at sa spirit natin din. And not only that, paano tayo din naalaga din talaga na yung lahat ng aspect sa buhay natin, no? It's all about soul care. And then after that, si Ate Rona na-share about din, who is the one? Who is the one na kailangan tayo ng na go and outreach? So which mean, meron tayo assignment eh. That's why na nga andito sila, Elmer, kasi they fulfill the assignment of what God had given to them. Sila Mindog at si Jovel. And then that's why they bring the soul to the kingdom of God. And then same way din, who is the one that God had given to you, kailangan tayo ma-outreach yun. And then the last week, Kuya Mindong has shared about a loving Father. Kasi syempre alam natin, dahil sa mamahal ng Panginoon sa atin, we do everything dahil sa mamahal niya sa atin. We serve Him dahil alam natin ngano siya kamahal sa atin. So in the same way, to give back all the glory to Him, patuloy tayo din malungkot kay Panginoon. Amen. So today, I want to bring you to our topic for today is the power of good decision. So in the same way din, we are in the series of parable tayo. So the power of good decision. Sino naalala o sino nabasa na the parable of the mustard seed? Sikat sa Bible yun eh. Everywhere, when we go everywhere, alam natin itong parable na to. The Bible tell us ng how the mustard seed, gano siya mag-grow. Kahit pinakamaliin ng buto na yon, pero how God able to make it bloom like a huge tree, no? So, alam mo, hindi madali sa lahat ng bagay. Pero every time, when I see how God moves sa buhay natin, I really praise God na how God has bring us, lalo sa church natin, na how He really bring us through all this year. Amen? So, before we dig deeper sa topic natin, let us pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa araw ito. We thank you so much, Panginoon, sa biyaya mo, sa yung love mo para sa amin. And Lord God, today, oh Father, Lord God, I pray, Father, Lord God, empty our mind, our heart, oh Lord Jesus, this day. Purify us, oh Father. So let your word, oh Father, Lord God, draw in us this day, Jesus. And Lord God, I pray, Panginoon, let your Holy Spirit lead your way, O Lord Jesus. We thank you so much, O Father, Lord God. Have your way in us, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, the power of good decision. Paano tayo sisimula sa araw natin, araw-araw? Pagigising, sa kama tayo, mamaya na lang, 5 minutes, kahit ng alarm, kahit nagali na asawa mo, o minsan yung kapatid nyo, nagalit na, kasi yung alarm mo, ingay na ingay. Pero hanggang after 5 minutes, ayaw pa, humangon. So in the same way din, sometimes, na-experience ko din yon syempre, kasi I'm not a morning person. Pero how we start a day is make a big impact sa buhay natin din. Kasi every morning, kapag na to brush ako sa CR namin, ito yung nakikita ko. Small daily habit make big impact. Ilagay ko talaga sa mirror namin yon. Pero the tanong, yes, gagawin ko ba? Gawa ko ba yon? O napapapansin ko ba yon? Kasi minsan yung sticky note, andyan lang siya. Day after day, month after month, andyan pa din siya. Pero minsan, hindi na tayo napansin na itong sticky note na to. Pero ngayon, I praise God kasi He bring me back to remember, oo nga no, why don't we start something new sa each and every day sa buhay natin? If let's say, kapag less ako maiinom yung Coke every day. Kapag less tayo maiinom yung Coke, syempre alam natin, kapag less tayo inom ng Coke, ano mangyari? Maybe in 1 year,
nalulus ako ng 4 kilo? Baka. O baka kapag hindi ko nainom ng Coke, baka wala akong mga sakit-sakit sa buhay. And then the next is, maybe, pwede din tayo sabi na, what if masisimula ako ng saving 10 peso per day? Uy, yung mga magulang ko, ibigay niya ako 50 peso lang per day. So you can able to save 5 peso tithing, and then you save another 10 peso. Kahit 10 peso lang. Pero sa lahat na yung may trabaho, siguro you can save mo. Kasi maybe you have 500 per day, or maybe kung mas magaling kayo, you got 1,000 or plus per day. So madali lang kayo save. So if let's say one day, 10 peso. In 1 year, how much you can reach? Yes, 3,600. If let's say 3,600. Pero in 1 year, 3,600. Pero in 10-year time, after 10 year, kapag 10 peso lang, hindi ka napapansin, huwag ka na bibili yung mga kape, o huwag kang bili yung mga chichirya na yon o mga ice cream. In 10-year time, you can reach 36,000 peso. So, wow, laki pala. Pero konti-konti, magiging malaki siya. And then in the same way din, kapag tayo mababasa yung Bible, if let's say, what if hindi ako mahilig ng basa ng Bible? Pero sabi Panginoon, kasi we have to grow our spiritual, kailangan tayo babasa yung Bible. So kapag ibasa tayo yung Bible, if let's say, I spend only 10-minute time, mababasa ako yung Bible. Every day. Just 10 minutes. Pero every day, tuloy-tuloy tayo. In 1 year, matatapos din tayo nung buong Bible din yun. Tama? Pero ngayon, tanong, natapos na ba kayo yung buong Bible? Ang hirap, no? Ang hirap. Lalo sa mga book of Numbers, Leviticus, yung mga mahaba-haba, na minsan hindi mo naintindihan. Para minsan yung gusto mo ma-skip lang. So, pero sabi ng Panginoon, kapag ituloy-tuloy tayo, kapag tuloy-tuloy tayo mabasa yung Bible, kahit 10 minutes a day lang, we spend 10 minutes with God to soak in His Word, for sure, may mangyayari maganda sa buhay natin. Amen? So today, I want to share about the teaching about the parable of the mustard seed. So in the book of Matthew chapter 13, sabay tayo mamabasa, verse 31 at 32. Ang pahahalin tulad sa buto na. Ikinuwento pa sa Amen. kanila ni Jesus ang paghahalin tulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Wow. Amen. Pinakamaliit ng buto, sabi niya. Pinakamaliit. Ano yung buto yung pwede kayo maisip na pinakamaliit? Mustasa. Siyempre, hindi tayo alam yun eh. Hindi tayo nakita pa yun eh. May nakita mo ba? Okay. Meron ba sa Pinas? Pero yung pinakamaliit na buto, maybe, Musbaso. guava? Pechay. Pechay. Yeah, it's Mas like maliit pa kumpesa. buhangin. Mas maliit pa? Hindi ko alam yun. Pero syempre, sabi ng Bible dito, meron yung pinakamaliit pa, which is yung itong mustard seed. Pero yung itong mustard seed na yun, pinakamaliit siya, pero yung bunga niya, mas malaki pa kumpara sa manga tree sa harap natin. Mas malaki pa. Syempre, maliit na bagay, pero i-grow, maging malaki siya. So, sabi ni Panginoon, it's not only the kingdom of God like a mustard seed. Kapag ituloy tayo, babasa yung Bible in the book of Matthew chapter 17, sabi niya din, our faith is like mustard seed.
So yung pananampalataya natin, kapag meron tayo pananampalataya natin, katulad ng mustard seed, sobrang kaliit lang, we are able to move the mountain. So kahit maliit na bagay, pero God able to make it big. So syempre, in the same way din, kapag meron tayong maliit na bagay, maliit ng willingness, o maliit na decision want to make, God able to multiply it and make it bigger. Amen? That is the power of good decision making. So, sa lahat tayo, alam natin, all of us, gusto natin meron ng abundant life that's coming from the Lord. Lahat tayo, gusto natin magandang buhay. Pero, how to achieve yung magandang buhay ay galing kay Panginoon. So, syempre, we have to make a big decision. We have to make a decision. So in the same way, sa decision making is make a huge impact sa buhay natin. If let's say, who am I going to marry? It's a big decision sa buhay ko. What if I marry a wrong guy o ibang lalaki na hindi siya naalaga sa akin, siguro after 1 year of kasal, mahiwalay na. Pero what if I make a good decision to marry the one that God had chosen for me? I know that minsan may away kami, pero I know that God is always good and He always in our marriage. And then in the same way din sa mga student, no, minsan meron kayo ng decision to make. Anong course na maaaral ko? Engineer, of course, pilot, doctor, whatever course that you want. Minsan, you have to make a decision. Hindi madali. It take time. It take prayer. Pero in the end of the day, kapag meron tayo desire, I know that God will make our desire come to life. Amen. And then the first point I want to bring you to, the first point natin sa itong topic is begin with a right decision. Begin with a right decision. Sabi niya kanina, di ba, yung sa parable na yon, yung may isang farmer, natatanim niya yung buto. Natatanim niya itong mustard seed sa field. Yan. Okay. So, itong farmer na to, he take the first step to yung tanim na itong buto sa field. So, this farmer, kung hindi siya nasimula, make a decision, maybe he will never experience the harvest. Yes. So, dahil naggawa niya yung right decision, he will expect the harvest will come sa buhay niya. Amen. So, in the same way din, sa mga bagay na gawa natin sa buhay. Last few days, si Kuya Elmer, no, mag-gym sila. Nainggit din kami mga asawa. And then last few days, dahil meron kami ng mabait ng sponsor sa amin, na-sign up kami ng gym. Sabi niya, parang kaya natin ba? Yung una-una, parang may takot. Parang kaya ba natin? Parang katawan natin, parang parang ang hirapan na siya kasi hindi na kami bata. So, para masimula ulit, it takes so much and effort to start over again. So, in the same way, sabi ni Lucky, kaya natin ba? Yung una, medyo takot talaga Parang ayaw kami mag-commit. Kasi, we are scared the failure. Natakot kami ma-fail. Pero, dahil na meron something, the energy is pushing us, and our friend is pushing us, so, masisimula na din kami. So, wag kayo masasabi, pero it take time. Wag kayo ma-hurry, wag kayo masabi, bakit hanggang ngayon ganyan ka pa din? Wag kayo magusta, Kristiyano tayo. Ma-encourage na lang tayo, ha? Kaya natin yan, baby. So, in the same way, not only gym, pero in the same way, like eating healthy food, we have to make a right decision. Kasi minsan, yan, baby. So, in the same way din, sometimes choosing the right thing and the wrong thing, medyo mahirapan tayo dun. Lalo sa pagkain. Lechon kawali.
Pizza. Sinigang na baboy? O mga sitaw lang? Gulay-gulay lang, nilaga? Anong pinili mo? Weh! Lechon kawali. Hindi siya kumain yung baboy eh. Sige, manok na lang. So, ano yung pinili natin? Is make Alright, a difference. We have to make a right decision. Pero sa usapan sa gym kanina, no, may nakita kami. Sometime, no, meron tayo na sinasabi na, uy, paano ako masimula ulit sa mga desire sa puso ko? Minsan matanda na ako, kahit may age din ako. I mean, may makita din ako, kayo mas ate kayo. So, syempre kayo, sometimes may isip din kayo na, paano ko simula ulit? Matanda na ako, hindi ako marunong, wala ko na strength. Pero I believe that kung meron tayo na desire, God is the one who give you the desire. Pero in the end of the day, decision, nasa sa inyo pa din yon. Kasi nasa gym kami noon, yung 2 araw kami nasa gym, yung 2 araw, may nakita kami na isang matandang babae. Nag-gym din siya. Nag-gym siya, syempre medyo matanda na siya, pero medyo sexy pa din siya. And then natanong kami sa kami, syempre mausap, Kepo kami eh. Kepo is, marites kami. So marites kami sa tita. And then natanong kami, tita, doon yung may ilang taon na kayo? Sabi niya, 60 years old na ako. Pero 60 years old, malakas pa siya. Kasi she chose to do the right decision. Amen. So in the same way din, dapat sa simula tayo sa mindset natin. Ngano tayo maisip, we think that myself like how God think about me. O minsan, laging tayo ma-declare, ay mahina na ako eh. Siyempre mahina tayo kung tayo laging declare. Pero alam natin kung galing tayo sa Diyos, how God look at us, uy malakas yung anak ko. Siyempre malalakas din tayo. Kasi this is how God look at us. So in the same way din, kailangan tayo make a right decision, if let's say, make a right decision ng gusto mo maalis yung mga kasalanan sa buhay natin. Minsan maliliit na bagay, sabi mo, hindi naman kasalanan eh, mayuyosi lang ako. Hindi naman kasalanan eh, minsan-minsan ko na maiinom. Hindi naman kasalanan eh. Pero sometimes, this small thing that you do will impact sa buhay mo. Oh. Nagrap pala. So, in the same way din, kapag na-desire tayo, lumalayo tayo sa kasalanan, syempre, the first thing first, we have to make a decision. Then in the same way din, about kay Kuya Elmer sila, we see how they grow. In less than a year, magiging core team na din sila yon. Amen. Kasi we see how they desire, kayang-kaya na niya ma-preach eh. Diba? Ang tibay. Tapos yung mga conviction niya, grabe. This is how the Lord bless the people. And in the same way din, dahil sila Mindong ay sila Jobiao, they take time to disciple someone. They make a right decision. Yung una-una, may takot sila eh. Uy, Kuya Ming, parang ang atas-atas nila. Police pa. Joke lang. So, syempre, minsan yung position nila, syempre sa trabaho nila, they having the position. Minsan nakita natin, wow, ganyan pala siya sa taas. Pero syempre, as a Christian, minsan meron tayo ng self-pity ba? Yes. O insecurity. And then minsan meron tayo na sinabi na, huy, kaya ba ako? Grabe, itong CEO na kausap ko eh. Parang nangingini din ako. Pero in the end of the day, dahil you make a good decision to talk to this person, kahit na minsan ayaw mo, pero dahil God is pushing you, in the end of the day, is make a big impact sa buhay ng ibang tao. So not only her, si Kuya Elmer at yung asawa niya, pero they also bring so many people sa church natin. How did they bring the new soul sa church natin, sa Kingdom of God? So it's make a really big impact sa buhay natin. Amen? So in the same way din, sila, like group nila, Atetes, never stop. Never stop na reaching out kahit matanda-matanda na sila. O minsan, sabi ko, ang layo naman yung lakad nyo. Kaya yan. So, yung like group nila, mag-grow din.
Kasi masisimula sa maliit ng bagay, pero dahil sa willing sila, kasi alam nila, if I make a good decision to outreach sa isang tao, God will never fail you. So tuloy-tuloy, nakikita natin how much is grow yung life group ni Ate Tess. Praise the Lord, no? Amen. So patuloy-tuloy, madi-disciple na din yung mga member nyo. Amen. So in the same way din, sabi niya, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Begin with a single step. Kung simula tayo ngayon, if let's say, kung gusto mo yung desire mo to become a leader or to become a support for a leader, syempre, unang-una tayo kailangan isimula sa good decision. So, paano tayo magsimula ng good decision? Pwede kayo sinabi, oy, leader ko, can you mentoring me? And then so, I'm able to mentoring yung mga colleague ko. O I'm able to mentoring yung mga kapatid ko. So, dahil meron kayo na desire to grow as a leader, so syempre, masisimula tayo in good decision making. So, good decision making, hindi siya madali, pero it will take time. And then in the end of the day, nakita natin how much you have grown. In the same way din, sa buhay ko, 17 years ago, 17 nga ba? 17 years ago, I made a decision to join my ex-boyfriend to the church. And then dahil I make a decision, and then Jesus found me. And then Jesus found me, I developed a relationship with Him, and then in the end of the day, alam ko, my life have totally changed. Katulad na sinabi ni Pastor, kung hindi ako maging Kristiyano, siguro how many times I have been cheated or divorced or worse pa, o minsan something bad will happen to me. Pero dahil I make a decision to follow Jesus, I know that He is so faithful enough to me and He found me. In the end of the day, my life have completely changed. So in the same way din, kung gusto niyo nakita yung buhay niyo, maiba, maging mabuti, make a right decision today. Amen. In the same way din, 7 years ago, we made a decision to come back to Philippines. Masimula kami ulit yung Bataan, medyo mahirap. After 3 months, gusto namin masuko. Ang daming iyak, gusto namin na uwi sa Singapore ulit. Sabi namin, ang hirap ng buhay dito, walang pera. Marami. Walang trabaho, walang pera. And then, the worst pa, ang daming mosquito. Then what happened pa? Yung paa ko. It's okay. Katawan, lupa lang yun. So, syempre, hindi madali. It took 3 months. Gusto mo namin mag-give up. Pero praise God, dahil matuloy-tuloy din kami, we make a good decision. In the end of the day, after 7 years, we have grown to almost 700 members at church natin. Amen. Kasama yung mga kids at yung youth natin. No? Hindi kayo makita ngayon kasi sa iba-ibang lugar din tayo meron. Amen? So praise the God sa buhay ng mga SDL natin dahil they nurture yung mga tao na under our care. Amen? So in the same way din, make a decision, hindi siya madali, pero we have to do it. Yung isang bagay, lagi kong may sasabi yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako masimula. Guess what? Hindi diet. Is learning guitar. Kasi guitar, for me, hindi ako music person mahirapan ako. And then, sometime, like, you have this desire na, God is saying na, hey, masimula ka na. And then simula ka, okay, sige, na-excited ka And then one day, first day, masimula ka. Then second day, wala na. Kasi feeling ko, ay, hindi para sa akin yon. And then, you throw away yung decision na yung promise natin. So in the same way din, kapag ituloy-tuloy tayo, I believe na, syempre yung mga musician natin, hindi sila one day matutunan yun. It took time. Amen? Speak to myself. So in the same way din, sa mga gawa natin sa simbahan ito, meron ako ng tanong para sa atin lahat today. What if one thing that God want you to make a decision today?
Maisip kayo. What is one thing that you want to make a decision today? Amen. Amen. So, pangdalawa, tuloy tayo sa teaching. Pangdalawa point natin is nurture the decision. Kapag nagawa na tayo yung good decision, dapat tayo na nurture yon, i-take care yung decision natin. Kasi sa buto na to, sa master seed, maliit ng seed, pero the first is, yung itong farmer, he make a good decision, matatanim itong buto. Pero kapag natatanim na siya, hindi na siya na sabi, oh, bye-bye, see you next year. Siyempre, hindi. Pero as a farmer, naaalaga niya. Every day, didigan niya. He taking care of the seed. So in the same way din, kapag meron na tayo good decision, dapat tayo nurture yung decision natin. If let's say, discipleship making. Kapag gusto natin na disciple someone under our care, hindi siya madali. Pero kapag tuloy-tuloy tayo, I believe that we are able to see the result. If let's say, sometime meron tayo na mga tao na disciple under our care. And then, compare natin, bakit itong tao parang, wow, ang bilis siya mag-grow. Kasi meron siyang desire maging leader, o minsan meron siya ng desire na to grow more, grow closer to God. And then sometime, ito, number A, pupunta dito. Number A, kasi he is the perfect. Kasi nakita natin how much he desire to grow. And then pangdalawa, meron tayo yung person B. Person B, papunta, yung unang-una, parang wala lang. Parang walang interest sa salita ng Diyos. Tapos ang dami tanong, trying to find argument. Pero sabi ng Panginoon, ma-disciple mo yan. And then minsan, kapag disciple natin siya, minsan, ang dami sagot. And then sakit ulo for a leader. Pero kapag sabi niya, kapag tuloy-tuloy tayo ma-disciple, makikita din tayo ng changes. Kasi kailangan tayo i-nurture yung decision-making natin. Hindi pwede tayo sinabi na, Lord, ibigay mo ko yung tupa maalaga. Tapos after ibigay na Panginoon sa'yo ng tupa, maiiwan mo siya dun. Kawawa naman yung tupa. Pero siyempre, we as a Christian, as a disciple maker, dapat tayo maaalaga what God has given to us. Amen? So in the same way din, sa marriage, sa lahat ng makasal, na married na. Siyempre, kasal, hindi yung isang araw lang. Marriage is not just a one-day thing. It's not just a one-day commitment. Pero the marriage is a lifetime decision. Lifetime commitment, lifetime decision. Kapag i-marriage na tayo, marry na tayo, dapat tayo stay in married. And then we have to nurture our relationship. Hindi tayo nasabi, kasal ako, ikaw ako na yan. You are mine, I'm yours. Okay na yan. I just don't care. Ay, luto ka sa akin. I just don't care. Hindi pwede. It have to work out. In the same way din, yung right decision yung ginagawa natin, we have to nurture it. Same din sa mga, kasal natin, we have to really open up sa lahat ng may asawa, I really pray na we able to trust one another, yung spouse nyo, maniniwala tayo sa spouse nyo. Ito yung laging sinasabi yung pastor namin kahit sa Singapore. He always give us the good advice. Sabi niya, Lucky and Chow Yen, sabi niya, hindi madali to stay in marriage. Pero kapag you really let God lead your marriage will be good. Pero first of all, dapat tayo mismo gawa yun. So what is mean? Sabi niya, kapag yung cellphone natin, malapat lang sa table or whatever, let your spouse see, is okay. That's a good marriage. Kasi madami sa panahon ngayon, matatago yung cellphone sa asawa. Yun yung simula yung kalokohan. Amen. So as a marriage couple, I really pray that you continue to stay married, not only to stay married, but nurture your marriage. Amen. And then sa mga student din, meron tayo ng study. How to nurture your good decision. Hindi kayo na pwede sabi na, this year, try ko nga maging engineer kasi ito yung favorite ng course ko.
And then after that, dahil sa year-end na, medyo mahirapan ka na, sabi mo, next year maging nurse na lang ako para mahirapan maging engineer. And then, sige, manyaman naman family mo, is-support nila sa'yo, maging nurse ka. And then after na nurse ka, naara ka na 3 months, mahirap pala. Pwede ako maging pilot na lang. So dahil you make a decision, pero you didn't nurture it, magiging iba din. You become a failure. Yes. Kasi walang tayo ng follow-up. Follow-up to make a decision and follow-up to stay enough to see the result. Amen. So consistency is the key. Ito yung pinaka-favorite ko when I studying. Sino kilala si Thomas Edison? Yes. Yes. Ano yung inventor nyo? Inventor niya? Fluorescent light. Si Thomas Edison, siya ang invented ng Fluorescent. ilaw. So dahil siya, meron tayo ng ilaw, maliwanag. So dahil hindi madali kapag inventor ng isang bagay. Pero patuloy-tuloy siya. Maybe he failed 1,000 times, 2,000 times. Hindi madali. Kasi he put so much effort to doing this thing, pero after week, maging mali pa din yung gawa niya. Pero hindi siya masusuko. In the end of the day, ano mangyari? Lahat tayo na blessed kasi may ilaw. Yes. And then the second is, my favorite person is Wright brother. Wright brother. Wright brother is, magkapatid sila. The Wright brothers. Yes. Ano yung gawa nila? Airplane. Yes, galing. May aral. So, gawa sila ng airplane. So, sila yung gawa ng airplane. Dahil sa kanila, meron tayo madali tayo lipat-lipat ng country. Praise the Lord sa buhay nila. And dahil sa kanila, they never give up yung spirit nila. Yun yung gusto natin matutunan. Yes. Kasi dahil sa kanila, we see that in the end of the day, lahat ng tao mabe-benefit. So, not only them, pero tayo lahat, dahil sa kanila, wow, praise the Lord sa buhay nila. And then it's the same way din, sabi nga, if you stay long enough, you will see the result. If you never give up, you will see the result. Amen. Kapait tayo lagi, isi-stay natin sa decision making natin. Kahit anong mangyayari, hindi tayo madudula. In the end of the day, makikita din tayo ng good result. Amen. Naala nyo, do you ever think of how many things na hindi nangyari sa buhay nyo dahil you give up too early? Ako madami. Ay, di ko alam kayo. Siguro kayo din. Pero dahil minsan we give up too easily, hindi nakita yung buhay ng gusto natin. Sometimes tayo, kung hindi ako nag-give up, magiging tutul ng guitar, siguro ngayon maging musician na din ako. Pero siguro ayaw ni Lord. Ikaw. Hindi. I mean, God always want us to learn something better. Amen. So dahil nang itong hindi tayo mag-give up, in the end of the day, makikita din tayo ng result yun. In the same way din, nakita natin, madaming Kristiyano, they didn't grow in the church. O minsan, hindi nakita ng result o productive sa buhay nila. Kasi minsan, many Christian, they live the Christian life, pero kapag minsan, kapupunta sila sa church, kung meron silang issue sa church, they want to leave the church. Hanap ko na lang ibang church na intindihan sa akin. And then what happened is, maybe they go to another church, another issue come. Katagal ko na sa church 10 years ko na sa church, hanggang ngayon hindi ko pa masaserve. Natampo ulit. Then, hanap siya another church again. These Christian, hindi sila magiging productive. Kasi hindi sila nang stay long sa itong isang lugar to help them to grow. So I really pray that lahat tayo, mag-grow din tayo sa faith natin. Huwag tayo matampo-tampo sa church o churchmate natin o leader natin. Kasi it's normal yun eh. Ako din dati natampo din ako sa leader ko. Kasi pasaway din ako.
What I want is what I want. Sometimes, hindi tayo nakita ano yung nakita nila. Then that's why, kami i-correct sila sa atin, natampo tayo, nagalit tayo. Ayaw ko na ma-church next week. Sabi ko na lang sakit tiyan ko. O sabi ko na naman online na lang ako. Ang daming dahilan. In the end of the day, hindi lang tayo lumalayo lang sa church. Pero tayo lumalayo kay Panginoon. This is the worst thing. Okay lang kapag lumalayo tayo sa church eh. Okay lang yun. Pero the best thing is, kapag alam natin yung relationship natin kay Panginoon, tuloy-tuloy pa din. Pero it's so hard. It's so hard to live alone as a Christian. You have to have a partner. We have to have a family to encourage each one of us. Amen? Amen. So, kanina yung tanong ko, what decision that you have to make today? Ngayon, pang-dalawang question para sa atin. What must I do to nurture this decision? Kapag meron ko na decision making that God had given to me, anong dapat gagawin ko araw-araw? Or maybe 3 or 4 times a week para consistency mag-guro na itong good decision ko. Amen? Dalawang question na yon. Mamaya tanong ko yan. Pangtatlo, the third point, persevere to see the result of your decision. Siyempre yung mustard seed, di ba? Ibalik tayo sa mustard seed. Yung itong farmer na to, hindi siya natatanim ng itong buto na to, o simula ko natatanim sa Monday. And then i-expect niya itong buto magiging isang puno by Tuesday. Is impossible. There is no shortcut. There is no shortcut. So in the same way din, dapat tayo matyaga. Sa lahat ng ginagawa natin, minsan mahirap talaga. Mahirap ma-lose weight, o minsan sa mapayat, no? Mahirap ma-gain weight. Pero alam natin, kahit gano'n ka mahirap, pero kapag gusto natin makikita yung result, we have to persevere. We have to make a decision, matyaga na lang ako. Siguro sa itong puno na to, it doesn't took 3 months to grow like a big tree. Kasi 3 months, siguro medyo maliit pa din eh. And it is maybe 1 year, medyo maliit pa din. Pero it took years after years, maybe 10 years, 20 years. So it's become a good, big, huge tree. So yung big, huge tree na to, hindi siya magiging malaki lang. Pero in the end of the day, ano sabi yung sa Bible kanina? Sa lahat ng mga ibon, they benefit. Kasi this tree make an impact sa buhay ng mga ibon. So in the same way din, anong nga decision yung pwede tayo ginagawa? Anong decision yung pwede tayo in-nurture? In the end, not only benefit to us, but it will benefit others people as well. Amen. So the other people, not only other people, maybe it's the next generation to us, ano pwede sila benefit yun? In the same way, kanina na-share si Kuya Elmer, sabi niya, hindi lang sila mayroong benefit, nag-grow kay Panginoon. Pero yung anak niya din, Amen. sila din mag-grow din. Amen. So, it will benefit sa mga anak niyo din. Amen? So, sa lahat ng gawa natin, I really pray na huwag tayo madali. We don't rush to see the result. Pero kasi sabi ko nga, there is no shortcut. Kapag gusto natin mag-grow yung light group ko, if let's say yung light group ko, bakit every light group ko, 2-3 lang kami. Pero yung light group ni Ate Tess, 70 plus. yung light group ko, kahit 7 wala pa. Pero the thing is, kahit 7 wala pa, are you matuloy-tuloy madidisciple yung tao na yon? O dahil na gusto natin nakita yung result agad, we are hoping na to grow like yung light group natin, gusto ko yung 50 tao agad sa light group ko. It's impossible. It's impossible. It's impossible when kasama natin ng Diyos. Kasama natin yung daily devotion natin, kasama natin yung prayer life natin. Possible. It's possible. Pero, it's impossible to grow so fast kapag hindi tayo patuloy-tuloy. Maybe, it's grow one day, then after the next day, wala na yung mga tao. So, kung meron tayo desire, we have to persevere. Matyaga tayo sa mga member natin. Amen. Matyaga kahit nga kasi sila kabait. Amen. Amen. So, in the same way din,
kapag tayo mismo, we can ask ourselves, ano yung mga bagay na gusto mo makita in 5 years time from now? O anong bagay na gusto mo makita sa sarili mo, sa spiritual life mo, sa sarili mong buhay, sa trabaho mo, 10 years from now on? Gusto mo magiging CEO ng isang company, syempre, we have to do something. Amen? Amen. So I really pray that in the end of the day, this matter seed na God had given to each and every one of us. So itong desire na bibigay Panginoon sa atin, we will not just put it aside. We will just matatanim natin yon, matsatsaga natin. In the end of the day, makikita din tayo ng result. Amen? So yun, conclusion. So I want to give you this tatlong question. Yung kanina, yung first question, ano sabi ko sa inyo? What decision do I need to make today? Ano ang decision na ibigyan ng Panginoon sa'yo? O minsan matagal na. Minsan, i-try nyo ma-avoid Ayaw ko yan mahirapan na. Ayaw ko yan Pero God have consistently give you this desire. So what is the thing that you have to make a decision today? Pangalawa, kapag meron na tayo yung decision, alam mo, magandang bagay to. Pangalawa, what do I need to nurture this decision? Anong dapat gagawin ko? 5 years from now, what tayo mahari? Kasi syempre, to raise a pastor is not a one-day thing. It took years. Amen? So in the same way din, pangtatlo, the third question, am I willing to wait as long as it takes to see the result? Matsatsaga ba ako? Or am I easily giving up because of the hard time? Yung pinakamahirap for me, yung gawain namin ngayon sa gym. Kasi hindi ako talaga mahilig Tsaka yung the next day, kapag nag-gym ka na, di ba nasasakit yung katawan mo? O minsan sabi ko, parang muscle pain ako. Sabi, ay, muscle. Mahirap talaga. Pero sabi ko, kakayanin natin yun kasi sayang yung pera. Pero kapag ityagan natin, makikita din tayo ng result yan. So sa lahat ng gawa natin sa buhay natin, I pray that kung meron na kayo ng good decision making, meron na kayo desire to do something for yourself, for your family, for your study, o minsan, even for your spiritual family. Make a good decision today at tiyagayin natin. Amen? Amen. Amen. Can I quickly share? Nag-speak lang si God sa akin. Yung pong good decision, power of a good decision, it's not only sa spiritual life. Every aspect of your life. Physical, mental, moral, spiritual, marriage, relationship, financial. Now, I want to speak about finances sa ating lahat. For you to have a good decision, if you want your life to be better, have a good and right decision when it comes to your money. Alright? So, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na araw. And I would advise or encourage kayo pong lahat, mag-message po kayo sa akin. Kung halimbawa, meron kayong gustong matutunan sa aspeto ng buhay ninyo. Sa church natin, pag-uusapan natin totality ng ating mga buhay, how to manage our life. Para lahat po tayo sabay-sabay na umangat. Kasi hindi rin maganda na nananampalataya tayo kay Kristo pero lang nagbabago sa buhay natin. That doesn't make sense. Alright? Kaya po, I will leave you with this. Tayo pong lahat, lalo na yung mga nanonood na kabataan sa online. Ito naman ang warning sa decision making. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Templo to ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa sa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Nangako na ba tayong lahat sa Diyos? Karamihan sa atin, di ba? Except sa mga bago.
Lord, be my Savior. Be my God. Pag siya ang Diyos, siya ang masusunod. Tatlo lang yata ang nangako. Antok na yata. No? So sabi niya, tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa. Kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Can you tell your neighbor, pag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Anong pangako nyo sa Diyos? Be my Lord, be my Savior. Ang sabi ng Diyos, magbasa ka ng Biblia araw at gabi. Tanungin mo yung katabi mo, nagbabasa ka ba? Start with the right decision. Di ba? Tapos sabi niya dito, kaya sabi ko, God, bakit mo to sinabi? Kailangan ko pa ba sabihin to? Kasi 10:45 na, sabi niya ang Diyos. Make the right decision. Okay, no? I think this is something good. Sabi niya, kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad to. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa pangako. Lord, sa iyo na po ako. Lord, I offer my life to you. Magbabago po ako. Sumali ka sa church na to, 2017, nagmumura ka. 2025, lakas mo pa rin magmura. Just think. Nag-start kang tumanggap sa Diyos, be my Lord, be my Savior. Emotional ka, iyak ka ng iyak sa mga walang kabuluhan. 2025 na, iyakin ka pa rin. Hindi mo rin nakikita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kung dati laging put a little more ang sinasabi mo. Aba ngayon times 10 ang put a little more mo. Yung iba praise the Lord na ang sinasabi. No? So sabi niya, tuparin mo agad ang ipinangako mo. Ayaw ng Diyos sa mga hindi tumutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako. Kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Politiko ba kayo? Hindi naman kayo politicians. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Ay, sorry, it's a prank. Walang ganon kay Lord. That's why be careful with what you say. Ay, magpa-fasting ako. Di ako kakain. From Saturday to Sunday. Bahala kayo kay Lord. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito. At sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. God is a God of justice. Kaya sometimes we come to think of it. Ba't kaya yung buhay ko, ganito pa rin? Kumusta ba yung decision mo? Baka nakikinig ka lang sa salita ng Diyos, pero di mo sinusunod. So wag mong ibalik ang tanong sa Diyos. Tanongin mo yung sarili mo. Are you with me? Medyo masakit, po? Pero kailangan ko po sabihin. Kasi ang kalooban ng Diyos sa ating lahat ay gumanda ang buhay. Umayos ang buhay. Pero dapat makiko-operate tayo. Hindi naman pwedeng sinabi ng Diyos, huwag ka nang kumain ng kanin at baboy, pero kain-kain pa ng kain ng baboy at kanin. Kaya yan, high blood ka. Tapos magre-reklamo ka sa Diyos. Lord, nag-church naman ako, nagdadasal naman ako, bakit po laging ganito ang aking resulta sa lab test? Ano ba sabi ng Diyos? Huwag kang kumain ng baboy, huwag kang kumain ng kanin, huwag kang uminom ng coke. Last na po, Lord. Yung last mo hindi na natapos. Ang sobrang panaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Diyos ko po, Lord, kasakit. This is the last word. Sa halip, matakot ka sa Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, may takot ka pa ba sa Diyos? Kasi I want to end this with this. Sabi nga ni Kuya Meng kanina, yung pag-uwi mo,
May pag-uusapan kayo at tatanungin mo yung sarili mo. Ilang taong ko nang kilala ang Diyos. Halos sa church, paulit-ulit na lang ang tinuturo. Read the Bible, pray, share the gospel, heal the sick. Wala namang bago. Alam niyo ba't paulit-ulit? Reminder sa mga tulad nating matitigas ang ulo. Tanungin natin sarili natin. Sa tagal kong Kristiyano, ano na bang sinunod ko?